batch and for the renewal of Six Sense and Chickser. Okay, so first question ako magtatanong, and this is for all the boys, Six Sense, Bilib, and Chickser. So, si Chickser is nagbabalik after some time na naggumawa ka ng mga individual niya ng mga ventures. Si Six Sense naman is renewing. Now you're continuing the contract that you just already have with Luxwine. And then Bilib, finally, after always being with us sa mga nating event, official na kayong part of the Luxwine family. Now, may I ask, bakit niyo pinipili ang Luxwine and to collaborate with RS and Sam? So let's start with Bilib. Siguro yung question po na bakit namin laging pinipili ang Luxwine. And short story lang po, before pa po kami mag-debut, nagsimula pa lang po kami sa AQ Prime Music, along with attorneys po namin. Doon po namin nakilala si RS. And yung pagmamahal po sa amin ni RS, kahit nabaguhan pa lang po kami, kahit po nagsisimula kami, wala pa kami ng patunayan, pero pinili niya po kami. Pinili niya po kami supportahan nung walang-wala pa po kami. Kaya ngayon po na patuloy po kami nagpapatuloy sa industriya ng musika. Gusto po namin supportahan din at patuloy na piliin din po ang Luxwine at si RS. At syempre sa SB. Ayan po. More from Bilib or na tayo, Chickser na tayo? Okay. Chickser? Ang OGs. Nagpasahan ng mic. Actually guys, bago pa kami naging Luxwine members muna talaga kami. Tumatangkilik talaga kami sa produkto ng Front Row ever since. So hindi lang kami brand ambassadors ngayon, kundi users din na ngayon. Members, yes. Luxwine forever. And last but not the least, of course, our babies. Hello po sa inyong lahat. Siguro po, isa sa mga reasons why pinipili po namin yung Luxwine to be our partner. Naalala rin po namin yung una namin na-meet si RS and si Sir Sam. Naniwala po sila sa kakayahan namin as a group, and we want to bring that back. Gusto namin i-appreciate yung culture ng trust, culture of respect, and culture of loyalty sa isa't isa. Gusto po namin maka-contribute doon sa binubuo na sistema ng Luxwine. Kaya we are very happy to be here. Go PG! Ako din po mag-share lang din po ko ng short story. So na-meet po namin si Sir RS a year back sa isang award giving body po, no? And nakita niyo po kami nag-perform. Tapos from there on, naniwala na po siya sa amin, pinakilala niyo po kami kay Sir SB. And then a year later, ngayon po, mag-renew kami ng kontrata kasi hindi lang po kami naging colleagues, pero naging totoong friends po kami nila sa RS. Lagi niyo po kami ini-invite sa house niya pag Christmas. So, hindi lang kami nagkaroon po ng working relationship, pero nakabuo po kami ng isang family wherein kaya po namin mag-share ng mga bagay sa isa't isa. And yun po yung isa sa mga bagay na pinangahawakan talaga namin kung bakit po kami nag-renew sa Luxwine. And of course, kay Sir SB and Sir RS dahil patuloy po silang naniniwala sa talent ng mga batang Filipinos like us na wala pa naman po talaga napapatunayan, pero patuloy po silang naniniwala sa talento na meron po yung makakabataang Pilipino. Kaya yun po yung talagang pinangawakan. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much! And Sobrang heartfelt nun. It's so nice to hear that. Okay, now next question. ito naman ay question para kay Sir RS and kay Sir Sam. Sa dinami-dami ng P-pop group, bakit Chickser, Bilib, and Six Sense ang pinili niyong maging part ng Luxwine family? Mabilis lang po ito. Every time we pick, kasi kanina tinanong ko RS itong mga ibang media and press friends natin, how do we choose daw yung mga brand ambassadors natin? From yung mga, alam natin yung mga dati natin, mga brand ambassadors na mga kilala na from different TV stations. Ganito po nag-uumpisa, katulad ng kwento nila, nag-uumpisa as users ng products namin,
or kaya nagiging kaibigan natin, barkada natin. You know, the stories ng mga unang mga brand ambassador namin, best friend namin, pinsan ni RS, mga barkada namin, and totoong mga users ng products namin. Kasi we always believe that to be the brand ambassador, you have to be the product of your own product. And besides that, si RS po has this eye for up and coming na mga grupo. He supports them. Marami pong nag-umpisang maliit na pangalan na lumaki po dito sa kumpanya namin sa Lux White. We have lots of stories. And I hope yung mga susunod na generation like Six Sense, Believe, of course, yung Chaser sa kasama na po namin, mas lalaki pa ho yung pangalan. As you all know, marami na ho ng mga P-pop groups. And nag-umpisa rin, katulad nila, and ngayon, kilala na sa buong mundo. Yung iba nakapunta na ng nakapag-perform sa iba't ibang bansa. At ganito rin sila nag-umpisa. And ito po yung nakita ni RS Manila sa grupo nila. Katulad ng Sixers, iba kasama niya na sa Shanghai, China. I hope mangyari din sa kanila yung mga nangyari sa mga nauna sa kanila. At nandito po kami sa Lux White, si RS and ako, para suportahan sila. And I hope sana nandiyan kayo para suportahan sila. Maraming salamat. Actually, kanina when I was listening to the Chickser, nagkikwento kanina, oo nga, no, 10 years na pala, isang dekada na pala tayong nag-bonding, nagta-travel, nag-food trip. Tama sabi ni Sam, they start as users, members, and then we become close, we become friends. Then after friends, we become family, we're like brothers. Especially ang Chickser, kasi 10 taon ko na sila kasama. Nilibot na namin ni SB sila sa buong mundo, kung saan-saan, at nakakain na sila ng mga kung ano-ano mga pagkain na ayaw nila kainin pero pinipilit ko kainin. Pakain sa kanila, wala na exotic. Pero come to think of it now, looking at Chickser, Believe, and Six Sense, we see a multi-generational P-pop. Diba? Pareho sila ng layunin to inspire, to empower, to entertain people. Pero makikita mo na iba-iba yung flavors nila. And gano'n na yung mga audiences ngayon. Gano'n na yung mga tao ngayon. Yung iba gusto nostalgia. That's why we have Chickser. Yung iba gusto kung ano yung trend. Kung ano yung uso. That's why we have Believe. And yung iba naghahanap ng bago. Gusto ng bagong flavor, bago sa pandinig. Kaya meron tayong Essence. Kaya with that, we have, of course, Essence, yung fan base ng Six Sense. Walang Six Sense kung walang Essence. Tama ba? At wala rin bituin. Walang Believe kung walang bituin. At syempre ang OG, walang Chickserific kung walang Chickser. Walang Chickser kung walang Chickserific. So lahat yan talaga empowerment and tulungan tayo dito. So again, sobrang excited ako to welcome the 3 P-pop groups of iba't ibang generation to the Lux White universe. Maraming salamat po. Thank you so much, RS and Sam. Grabe, this is such a meaningful collaboration and we can all see the future of it. We're all excited. And now, I'm sure also our guests from the press who have been with us are excited to ask their questions. With the help of Mama Chuk, we will get the questions from our guests. Palakpakan naman natin si RS. Nakakaloka. Si SB, kasama mo dito. Si SB, siya ang pinakagwapo sa lahat. Ito ang hindi mawawala sa uso. Palakpakan natin ang Lux White. Katapos lang, MJ, nagpunta ako dito, yung Rainbow Street Party, punong-puno. Katatapos ng RS, sunod-sunod naman ang pasabog. Thank you. Kasi syempre yung celebrated pride Parating sinasabi yan kay Sam. Sam, kailangan ang Lux White ay talaga every June. Kailangan sinasabi natin lahat ng kulay ng rainbow dito sa Lux White. Diba? Thank you. Wala na natin, wala na patumpik-tumpik pa kaibigan natin si June. Yes. Hindi na muna magtatanong. Hi! Yeah! Sir June. Yes, actually this is for RS and SB. Kanina nabanggit na yung support nyo sa P-pop group, P-pop groups. Pero ang Lux White kasi is known for talagang ang bongga, di ba? Even Floyd Mayweather, nakuha niyo ang endorser, di ba? Alam namin kayang-kaya nyo talaga na even mga
P-pop, kaya niyong papuntahin po ni endorser. Pero nakakabilib na maraming nagsasabi na ganun yung supporter niya sa P-pop group. So, kinabibiliban kayo. Oo. And, syempre yung iba, yun nga, gusto nila malaman, bakit ganun na lang ang supporter niya sa mga P-pop group? Lalo na itong tatlo. Well, to start off with, I'm an artist myself. I used to be in theater and I did some TV shows and some movies. And when I see raw talent talaga, whether raw or unpolished or organic talent, alam ko na pwede talaga to eh. I have this itch na parang kaya pa to, pwede natin i-todo pa. Kaya ang Chicksor nga, when I met them, sabi ko, tara, gumawa pa tayo ng marami pa. Kaya ginawa namin yung Follow My Lead, ginawa namin yung Still Kickin', ginawa namin, ang dami namin ginawa. And same with all the artists. Again, it all starts, like sabi mo si Mayweather, kaibigan din kasi namin si Floyd. Friend din namin before he became the face of Front Row. Kaibigan din namin siya. So, it all starts with that bond, that friendship. And from there, when we see the potential, like ito, pwede itong P-pop na ito, malakas to. When I was forming Believe with Attorney Honey and Attorney Alvin of AQ Prime Music, nakita namin yung potential nila. They were fresh, as in literal fresh off the boat. May iba dito galing pa sa provinces, nag-audition. And I was telling Sam, sabi ko, Sam, meron kami binubuo. Meron kami binubuo na grupo. Sabi niya, marami ng grupo. Sabi ko, pero iba to. Iba tong grupo na to. Makita mo lang, kung ma-meet mo sila. So, pinakilala ko yung Believe. Same with with Six Sense. Same with Six Sense. Yung Six Sense, when I met them, right there na nakita ko na, tinala ko sa bahay ni Sam. Sabi ko, perform tayo, magkano tayo. Kanta-kanta tayo doon sa bahay ni Sam, pakita yun. So, pinapakita ko rin kay Sam, sabi ko yung mga potential na Lux White natin. It starts again with friends, with pinsan ko, barkada ni SB, best friend niya, and ito yung mga potential na narinig ko na nakikita ko yung talent. Sam, Ulitin ko lang, ganun lang. We give opportunities to people that we believe in, that we see potential. Marami na pong nanggaling sa Lux White, from nagsisimula ngayon, sikat na po sila. And we need to give more opportunities, lalo na po sa mga talented young men na to. So palakpakan natin sila. I hope in a few years or months, international na rin sila. Kasi nakita ko rin before yung mga nag-umpisang malalaki na ngayon. Parang sila fresh, raw, nag-uumpisa pa lang, full of promise. Yung iba, marami pang may doubters. Pero part yan ng journey nila and we will always be here to back them up. Yun lang masasabi. Maraming salamat. All male, yung three groups na all male, meron din kayo mga girls na tinutulungan? Meron din, meron kami tinutulungan ng girls din. Pero of course, ang focus natin today is the signing of the three, formally the three all boys. So meron din. For Lux White. Yes, meron. Ilan? Meron kami inaayos sa AQ Prime Music na all-girl group. Pero pinapolish pa namin bago namin ipakilala sa press muna. Actually, now that you're asking, kami sa AQ Prime Music naman with my partners, Attorney Alvin and Attorney Honey, meron kaming AQ na pool of talents na binubuo namin. Isa doon, actually 2 girl group ang binubuo namin doon. And meron din mga boy group na binubuo. Meron din mga solo singers. Pero again, as I've said, now, for the Lux White moment, ito, Believe, Chicksor, and Six Sense muna. Congratulations sa ang goma kasi talagang tinutulungan niyo yung sarili niya. Parang Lux White, it's really Filipino pride. Yes, our business, Lux White Universe, is of course Filipino-owned and dito tayo sa Pilipinas. And alam natin na sa larangan ng OPM ay talagang namamayagpag at mamamayagpag pa itong mga ito nandito kasama natin. Thank you. Thank you so much. Kapag next na magtatanong, ang patron ng Pilipino, kaibigan natin si MJ. Yes.
Two questions lang for RS. Parang bahagya na sabi na ng Chickser kanina na they plan to do a comeback or work on a comeback project. And for Chickser, kasi I mentioned this kay RS kanina backstage na kayo yung isa sa mga OG no, na P-pop groups who started it. How do you think you guys will fit in 10 years after? So we begin with RS muna siguro. Okay, back when I met in 2015, 2016, hindi pa talaga uso yung mga yung term na trending, yung term na viral. Pero may lumapit sa akin na isang Lux White member at sinabi, nandito yung Chickser. Sabi ko talaga, yun ba yung sikat? At that time, the term is sikat pa nga eh. Yun ba yung sikat na nag-teach me, teach me how to doggy, na sumasayaw sa rooftop na very raw. Very raw, pinakita sa akin. Ito sila teach me how to doggy, parang sinot lang yata sa cellphone na ba yun? Sa cellphone, hindi pa yata DSLR. Digicam, sinot lang nila sa Digicam sa roof deck. At hindi ko pa alam na trending sila and all that. So when they met me, through of course Clarence, pinakilala ni Clarence, we hit it off. Ang hilig pa rin nila kumain. Sabi ko, tara, kain tayo, tara Sam, meron tong grupo, mga sumasayaw ng mga teach me how to doggy, paturo tayo mag-teach me how to doggy. Tapos from then on, nakita ko na yung flavor and personality nila each, what they bring to the table. So ginawa namin una yung follow my lead. Follow my lead. Ginawa namin tapos may still kicking. May isa pa kaming project na still kicking. And what's nice about the Chickser before I hand over the mic is they know how to adapt to the times. They may be OG. You may say, sila yung naunang YouTuber, nagpasikat, nagpa-trending, nagpa-viral, whatever it may be. Pero if you hear their music now, masasabi mo, it's still, again, very now. Just like my idol, Madonna. No, pero RS, yung comeback project, you're working on it? Yes, we're working on one. In fact, we're working on two. Isa with a solo rap artist and Chickser, and one with Six Sense and Chickser. So, yun ang inahan namin. But again, I'll clarify, hindi po ito comeback. Hindi po ito, I was telling them nga, I know may kanya-kanyang careers na kayo, vloggers kayo, and what have you. Pero ito, reunion lang. Reunion lang natin. Kasi since 10 years na tayo magkakilala, gumawa tayo ng mga reunion piece nyo. Total, uso naman ngayon ng nostalgia, di ba? Parang ginawa ng Sex Bomb. Di ba? Ginawa nilang gano'n. So, people love nostalgia. That's why, sabi ko, Chickser, I think it's just about time. Yung sa comeback po, actually pinag-uusapan na namin siya for a while eh. Parang 1 year or more na namin parang tinitising each other, balik ba tayo? Lahat naman yung 6 members nag-go na, pero wala pang fire starter. And then itong si RS Sakto, parang siya yung may vision talaga. Kahit tulog pa kami, biglang boys gising. Eto na, time is now. And hindi namin nakikita na kailangan sumabay sa uso, we come as we are. Doing what we love. Thank you. Thank you. Bago tayo mag-start, RS, belated happy birthday sa mahal namin na si Atty. Alwin. Belated happy birthday. Love you. Love you, Atty. Alvin. Yes. Salamat sa Hannah's bread, Correct. Nakadalawa ako. Diyos ko, ang next sa magtatanong from ABS-CBN News, Josh Perpato. For being the Six Sense, ano yung nakita niyo sa Chickser nung active na sila? Ano yung nakita niyo ng quality sa kanila na pwede nyo i-apply sa inyo as a group? Parang panahon ko na. Then, Chicks sa Pigabe, sobrang nagtumay ko kung paano sila nag-boom nun. Tumatambay kasi ako dati sa Trendoma, sa MOA. Talagang grabe yung kasigatan ng Chicks na parang akala mo sila may tatalo nun sa ibang group. Alam mo, nakasabay yung EXO.
Mga ganon. Grabe talaga yung sobrang kasigatan ng Chicks na parang sabi ko, parang gusto ko rin maging kagaya sila. Kaya, na-push din ako. Actually, na-push din ako dahil doon na magkaroon ng mga group. Yeah. Ako po kasi personally, I grew up watching po talaga yung Chicksers. And sa totoo lang, ang ina-admire ko po talaga, ang ina-admire ko po sa kanila is yung quality ng friendship po na meron sila na gusto ko na 10 years from now, meron pa din kami ng Six Sense. Kung paano sila katulad ngayon na kahit ilang years na po sila na nasa industry or nag-stop sila sa paggawa ng music, pero outside music, makikita po natin na friends sila and yun po yung ina-aspire ko with my group din. Na 10 years from now, siguro hindi kami ganun ka-active making music, pero alam ko na I built a brotherhood with my group. So yun po yung ina-aspire ko. I just have to add, although hindi ako Chickser, no? Pero based on being with them for like 10 years, alam mo, Chickser, nabuo naman yan, hindi naman yan, tara magpa-audition tayo, tara magano. Barkada talaga yan sila sa school nila sa San Juan. Magbabarkada yan. So I think, Yuli, it's but nostalgic for you to take them back to the time na paano ba nabuo yung Chickser? Nag-audition ba kayo? Kasi alam ko hindi, pero kwento mo naman sa kanila. Tsaka yung totoong rason, ha? Yung totoong rason, ha? Pag mali yan, may mic ako, sasabihin ko talaga, hindi totoo yun. Okay. Okay, I'll share this. Yung Chickser po kasi talaga, kaya siya nabuo. Unang-una, magkakasama ko yung magpaparkada. Hello, yan. Unang-una po, magkakaibigan kami. Pero hindi pa din nag-start agad. Bali, ako po kasi dancer po talaga ako din sa school natin. Then ito, sila Oliver, sila Cab, sila D-Boy, nakita kami. Nasumasayaw kami sa ibang school or intermission, ganyan. Nakasama namin ng iba't ibang school. Then nangyari po, etong sila Oliver, parang syempre, lalaki, nahingit, di ba? Gusto rin nilang makasayaw at makakalala ng girls. Kasi all boys yung school namin eh. Ang finest po yun eh. Then, eto na. Hindi talaga sila sumasayaw. Pero, dahil sa gusto nila and magpasikat sa mga girls yun, nag-alas sila sumayaw, hanggang sa naging kaibigan ko na, hanggang naging ka-close ko si Cab, si B-Boy, si Oliver, yung kapatid niya, si Owie. Then, dumating sa point na, eto na, birthday nung pinsan mo, right? Si Janelle. Then, nagpunta kami sa isang hotel. Then, after na birthday ko yun eh, kasi ito, si Oliver, nakasama namin siya pati yung si Cab, hindi pa po member nun si Rans. Bali, meron pa po kami ibang kasama, si RJ and si Miguel. Piggy. Then, dumating sa point po na bonding kami. Then, kinabukasan, nagpunta kami sa place nila, Oliver. Then, condo. Then, eto, nag-decide na kami. Sabi ko, total, may mga itsura naman tayo. Wow. Wow. Then, ganun kasi, parang ganun yung nakikita ko. Then, sabi ko, ba't hindi tayo gumawa ng pangalan ng grupo? Total, meron naman grupo ng mga babae sa kabilang school, which is Dominican. Then, sa Dominican po, meron po doon na pangalan na girl group. Hindi siya dancer, bali girl group lang talaga siya. Then, ang name po nun si Chili's. Then, ito na. So, tapos sumasayaw kami, then merong mga dancer din ng then may mga grupo din ng mga babae sa ibang other school, na sister company, which is Chili's. Doon namin kinuha yung Chi. Then, yung sir as dancer. Doon po siya nag-start. Yung totoo daw, sabi ni Or. Yung totoo. Yung totoo. Sorry. Last question ko for the Chiefs.
having experienced your own popularity, ano yung pwede mo i-advise sa Believe and Six Sense pagdating sa navigating fame? Thank you. I-advise namin siguro yung in-advise namin ni Kuya Jam. Na-meet kasi namin yung Jamich. Kung naaalala niyo pa yung OG na YouTuber, Jamich. Si Kuya Jam, ang sinabi niya, kahit gaano kayo maging kasikat, kahit gaano mapuno yung mga mall, kahit gaano sumabog yung grupo, lagi lang yung paa nakatapak sa sahig. Eyes on the stars. Pero yung sahig nasa lapang. Humility para lumayo ka. So, sa Six Sense Believe, alam ko meron naman sila doon. Hindi na kailangan sa Believe. Thank you so much. Salamat, salamat. Ang susunod po magtatanong kaibigan natin si kapatid na Jerry Olea ng Philippine Entertainment Portal. Si Kuya Gorgie, si Kuya Gorgie Rula. ARS and SB muna. After ng endorsement ni Naria and Michelle, ito na ba sa boy group, sa P-pop group na kayo magpa-trust ng endorsement ng Wax White? Hindi na kayo kukuha ng artista. Bakit P-pop group? Hindi personal na tanong yun, ha? Oo. Alam mo ba magsasagot po ng ganyan tanong? Thank you so much for the question. Ang makasagot po ng maganda po dyan na talagang totoo, itong aming kasama, Sam. Kami naman po ay nagbibigay ng opportunity sa lahat. Nagkaroon na po kami ng Korean superstars, K-pop superstars, athletes, local endorsers, hosts, beauty queens, all the Miss Universe winners, not just contestants, but winners. But sabi ko nga, today, ang focus natin is this 3 generation of P-pop groups. At may abangan pa kayo mga P-pop group na mga girl group. At meron din mga athletes. At marami pa kayo naabangan. Actually, ang Lux White naman, wala naman kaming stereotype. Kasi yung produkto namin is for everyone. Young, old, fit, gusto maging fit, gusto maging healthy. So, we cater to all market. So, ang mga endorser namin kahit yung mga 40s, 50s, mula po kay Tita Shawi, di ba, kala Regine, kala Gary V, to Vice Ganda, to Daniel Padilla, to Momoland, to Chayun Moo, na #1 na Korean superstar ngayon sa Korea, to, of course, our very old P-pop superstar. And kanya-kanya lang po na panahon, syempre nag-expire na po yung mga contracts ng mga naunang endorsers. Ngayon, ito po yung mga pinakabago natin mga endorsers. Hindi na sa akin next week, tanong na wala kayong kukunin girl group. So meron din pala na girl group na kukunin. Opo, kung may boy group, may girl group din po. Oo. Walang particular artist na kayo nakukunin after ng mga artista na nakuha. Baka meron naman po. Meron naman po. Hindi naman tayo titigil kasi tuloy-tuloy may mga bubuksan tayong businesses, may bagong products. So magkakaroon talaga tayo ng mga bagong ambassadors. And alam naman natin, every now and then may mga bagong sumusulpot na talagang sumisikat or baka pasikat pa lang. Yun po yung mga bigla na lang napupunta sa nakikilala namin eh. Parang ako, may nakikilala si RS, nakilala sila. Sila rin po yung nagiging part ng aming Lux White family. Ganun po yung pagpili namin. Of course, una na naniniwala sa amin at nakakasama namin hanggang nagiging parte na po ng family ng Lux White. Clear lang natin, thank you, SB. Clear lang natin, RS, na hit naman ninyo yung market ng Lux White with these boys ang endorser. Yeah, oo. Market naman ng Lux White, very vast. It's very, very vast. And nowadays, you know, taking Lux White is not just about vanity. It's not about
looking good, literal. It's about health and self-love and wellness. And these boys, I call them boys, these boys, these young men here with me, sila yung mga grupong nagpakita ng self-love, nagpakita ng perseverance, nagpakita ng discipline, nagpakita ng focus and determination sa pag-abot ng isang gusto mo. Ganon din tayo sa Lux White community. Of course, alam natin na ang Lux White, bukod sa isang award-winning product na napakaganda ng resulta, negosyo rin namin to that empowers a lot of people. Maraming taong natulungan ng Lux White community pre and during the pandemic and post-pandemic. Kaya, with these three groups, alam ko na marami pang, kasi normally, di ba, Lux White, inisipin, baka pang babae lang. Baka pang babae lang siya. Kasi, paganda lang yan. Pero you'll be surprised nowadays, mga lalaki lang endorsers ng mga self-care, ng mga beauty products. When I was in the US recently, and when I was in Taiwan and in Thailand, yung mga billboard nila ng lipstick, mga lalaki. Lipstick yun lipstick mga lalaki, and mga straight na lalaki. So, for me, Lux White knows no gender and boundaries. It's very, very vast. Okay, thank you. Thank you, Sa Sixth Sense, yung latest single ninyo, siguro mga isa o dalawa lang ba na single, no? Para sa group. Yung latest single niyo na piliin mo ako, obviously parang, correct na lang ako, pero parang may political ang angle yung song. Tama po ba? Kami naman po as an artist, we want our platform to express art. And bilang artist po, kung ano po yung magiging interpretation ng mga manonood sa art na ginagawa po namin, happy po kami doon. So kung paano po may interpret ng mga tao yung gusto namin iparating through our music and our music videos, as artists, masaya po kami na ganun po yung interpretation sa music video namin. And masaya po kami na we come with that message po sa aming music at music video. It's actually a blank art for everyone to interpret. And bottom line naman po is yung song, yung piliin mo, it's about empowerment to each and everyone who will listen to the song. And para makapag-open din ng mga eyes, yung mga minds ng mga tao na makakarinig sa song. Pero ano talagang gusto nyo iparating dun sa song na yun? Napili na po kami ni Sir RS bilang endorser. Pero siguro po sa susunod na yung message po talaga nung song namin, na sa susunod na pipili po tayo, dapat hindi po yung ibang tao yung panalo. Dapat tayo po yung panalo. Yun po yung yun po yung gusto namin kapatid, na you have to have self-love para sa ating lahat. Obvious na po. Thank you. Thank you sa Chicksers at saka sa Believe. Halos lahat naman sila kami karapatan mag-artista. If ever, kayo ba hilig din ninyo magpasukin din yung acting kung sakali? At kung sakali mabigyan kayo ng break, magsasuffer ba yung group? Hindi ba mag-iwan nyo yung group kung sakali? At sino daw gusto nyo makapartner, sabi ni Chuk? Syempre po sa Believe, coming from AQ Prime, nag-create po ng magagandang films. We're very grateful if mabigyan po kami ng opportunities to act and to mapasama sa big project like movies and films. And yeah, we're open po if ever mabigyan kami ng opportunities. And ayun. So hindi pa kayo naka-active sa ibang mga projects? Yeah, nakapag-act na po kami. Actually, meron na po kaming dalawang movies, which is yung Funny and Believe It or Not. Yes, and sobrang fun lang po namin sinushoot yung film na yun to be part of that movies. And thank you for AQ Prime po. And RS Francisco. So, iba naman yung pwede sumagot? Kayo ba willing yung iba yung group para lang tuloy yung showbiz career mo sa kanila? Ano po, hindi naman po sa iiwan ko yung grupo ko. Kasi
kami po lahat is we are very supportive to each other. Kumbaga, if there are opportunities for a member, for example, mabigyan siya ng big opportunity to be part of like a movie. So, kami as members na parang brothers and we're family, bigay po namin yung lahat ng suporta namin para sa co-member po namin. Sa movie na yun. And we're very open to accept new opportunities aside from Believe. Pero as of now, ang pinaka-focus po namin talaga is Believe and the group. Sa Chicksers naman, thank you Sa Chicksers naman, kasi parang hit na hit talaga kayo nun eh. So what happened after nun? Parang masasabi ba parang nag-bloat or parang hinamo na kayo? Sa question po na yan, sa akin, Chickser, wala naman na ulot kasi parang nagkaroon lang ng kanya-kanyang adventures sa sarili namin, lalo na sa pag-create ng contents and also sa mga kanya-kanyang hilig namin sa life, kanya-kanyang passion. So yun, nagkaroon ng kanya-kanyang ginagawa. Pero, kung mabibigyan po kami ng chance, before naman nabigyan na ng chance na nagkaroon ng ex-co ang idol mo, yes, the acting part, ayun, ex-co ang idol mo, pero hindi tayo. Pag gumagawa kami ng mga YouTube videos, mostly nag-acting din kami. Kung mabibigyan kami ng chance again, we will do our best at sabi nga naman kung paano namin ginagawa everyday on our YouTube videos or on our contents, gagawin lang namin yung best namin kada chances na ibibigay sa amin. Okay, sige, thank you. Ito na po ang huling tanong for the evening, the one and only Jerry Olea. Pasako yung tanong ako. Parang nasabi na ni RS na ang last wife, it empowers all people, walang gender, walang boundaries. So, napaka-inclusive. So, parang kung clear ko lang sa bawat, kung sasagot bawat group na representative, sa panahon ngayon kasi parang kumbaga kahit hindi na nga issue kung ang isang member ng isang banda o grupo medyo hindi straight. No? Ako nga medyo hindi straight din eh. Lahat ba ng members ng bawat grupo, straight po meron pansexual, metrosexual, bisexual, gender fluid, o kung ano mang label. Magandang po yan. Lalo na kakatapos lang ng Pride Month natin. Belated Happy Pride sa lahat ng mga kapatid natin dito sa kwartong to na LGBT na proud pinapakita ang kanyang kulay. I don't know kasi hindi ko naman talaga, except for the Chickser na nakasama ko ng 10 taon, alam ko talaga lahat kung gaano ka-straight talaga sila. Ayun, alam ko talaga sila kasi ito 10 years ang experience namin eh. Ang Believe, binuo natin sa AQ 3 years ago, no? 3 years. In fact, sa July, kailan yung anniversary natin? July 7. July 7, magti 3 years na po ang pagbuo namin ng Believe. At ang Sixth Sense, wala pang 1 year na nakakasama ko. So, hindi ko masasagot. Siguro sila ang sasagot for themselves. Pero ako, for Chickser, ako representative. And talagang walang bahid. Pagkasama ko sila, pati ako nagiging straight. Anyone from Sixth Sense? So, siguro gusto ko po munang batiin yung LGBTQIA+ community natin. Recently nag-perform po kami sa Laban and sobra po yung support ng community sa P-pop at sa music industry natin. And siguro kung meron man po hindi straight sa Sixth Sense, it's for our members anonymity kung gusto po nilang isabihin yun directly. Kasi siguro po as a leader, ayoko po siguro na i-pressure sila o
or ma-pressure yung mga members ko into assuming what they are and who they are early as now kasi very young pa po yung Sixth Sense and I'm sure marami pa po kaming madi-discover na mga bagay tungkol sa sarili namin na alam namin na few years from now hindi natin masasabi pero masayang-masaya ako sa kung sino ang mga members ko. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Mahal na mahal namin sa isa't isa. Yes. Kung meron man po, alam ko na hindi mababago yung love ng Lux White and nila Sir RS and Sir SB. At hindi lang yun, hindi magbabago ang sining nyo. Whatever it is, hindi magbabago ang sining nyo, hindi magbabago ang output nyo, hindi magbabago ang kahit ano, whatever your sexuality is. Yes. Happy Pride po at this community, LGBTQIA+ community, sobrang laki na ng naabot ng community at alam kong darating yung oras na hindi na kailangan ng mga batang katulad, mga batang maliliit na ma-pressure para sagutin kung sino man po sila. Yes. So, about sa people here, add ko lang din. Ngayon kasi, napapansin ko, not just P-pop, pati sa mga K-pop, uso yung nag-ship-ship sila, di ba? Nagaganyanan sila. Nagaganyanan. Tayo nga sana, ganyanan din na tayo. Kaya, alam mo, feeling ko, na totoo yan I can be misquoted on this or whatever, pero yung iba baka nga nagbabating-batingan lang kasi yun ang trend ngayon, nagaganyan-ganyan, naglalambingan. Ganun alam mo, promise may nakita ako isang hindi taga-Pilipinas, ibang group. Alam ko straight naman sila, pero pag nagaganon-ganon, siguro yun ang gusto ng mga tao ngayon. Clickbait, no? I think. But I don't know sa Pilip kung ano sagot nyo. Sabi naman po, we have different preferences naman po talaga. And for us po kasi, we respect each others po. And kung meron naman po sa amin isa po or meron po talaga, nirespeto po namin yan. And as long as proud po kami, and comfortable po kami na nakapag-perform po sa lahat. And proud po kami kung sino po kami. And sinusupport lang po namin po talaga lahat. And syempre gusto rin po namin pasalamat kay SB po and kay RS. Kasi po, binigyan po nila kami ng platform po, especially po during Pride Month, na nakapag-perform po kami dito sa barangay Pride po nila. So, we are very happy po na sinusupportahan po nila lahat. LGBT, part naman po ng LGBT or straight ka naman po, wala naman po yung problema as long as hindi po nakaka-apekto yun sa sarili mo at sa pag-perform mo. And as long as kung meron naman po, wala naman po yung problem as long as nakaka-inspire po yun talaga ng mga bata po na maging comfortable po sila sa sarili po nila. Yun lang po. Yes. Tama sinabi yung RC, tama yun. Ang importante talaga at the end of the day, respeto. Alam mo, Sir R, yung vision namin sa group. Kasi nagsimula kami na inspired lang din kami sa mga nakikita namin. In a long term na magstay yung Sixth Sense, gusto namin na meron kaming na-inspire ng mga maliliit na bata tulad kung paano kami na-inspire dun sa mga idols namin. Kaya yun po yung goal ng Sixth Sense po talaga. Makapag-inspire din ng mga aspiring artist, may mga batang gustong makita sa TV, mag-perform, yun po yung goal namin. Yes. Ito naman, lahat naman tayo dito, Believe, Chickser, Sixth Sense, and of course, Lux White. Ang layunin naman talaga natin sa komunidad is mag-inspire ng mga tao to be their best versions, di ba? So kung paano ka man mahuhubog namin through Chickser, through Believe, through Sixth Sense, through Lux White, kung paano natin mahuhubog ang komunidad na maging mas magandang versyon ng sarili nila, yun ang gagawin natin. Again, it all boils down to respeto, to inspiration, and of course, sa Chickser, alam ko talaga, di ba? May gusto ba kayo sabihin? Kasi alam ko talaga, ayan, si Clarence, may gusto sabihin, ayan, si Clarence. Ito, sure talaga ako, straight talaga. Sigurado ako na kasi yan gender has no boundaries naman. So, whether you're LGBT or, di ba, you're gray, white, black, brown, kahit we all love each other equally. Kaya ako, throughout the 10 years and more with my brothers,
iba kami magmahalan eh. Talagang, syempre, I love them as a brother din. We love each other as a brother. Kahit masyado kami malapit or what, dahil going back 10 years ago, ang pangasal talaga sa amin, bakla. But, syempre, alam naman namin kami sa sarili namin, hindi. That's why we're not affected. But all of us people naman, kumari, you see someone makinis, maputi, di ba? Mamula-mula. Isipin mo agad, bakla eh, di ba? But you're just good looking. So, kami, talagang yung affection namin to each other, it's like brothers na kahit mag-evento kami, kahit talaga ako si Biwi sa pisngi or what, we're just very, yung love namin to each other, it's like brotherhood. That's why, parang, it's very normal lang naman sa amin na that's how we love each other. And even with the other communities, that's how we treat each other with respect and love. Kaya, ayun. Basta, nagmamahalan lang. Masaya ang buhay. Yes. Alam mo, totoo yan, G, kasi I remember, diba, kinikwento nila sa atin, nung nasa high school daw sila sa Aquinas, tinatawag sila bakla. Kasi nga, sobrang mukha silang mga manita. Sabi ni Obi sa akin, tinatawag na ako na bakla eh. Tapos sabi ko, oh, swerte mo. Hindi ba, tinatawag na ganyan, swerte mo. Diba? I instill pride. Kahit straight sila, i-instill ko pa rin yung pride sa kanila. Pero even then, they're very unbothered. Unbothered sila kahit makita kasama ako. Kunwari, nag-travel, kami dalawa lang ni Owie, o kami dalawa ni Yuli, o kami lang. Wala, hindi sila bothered sa mga ganun. Kasi nga, again, ang bottom line is respect and love. Thank you.